Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence. O eto na kabibig ha. Sa mga bashers dyan ni Orly Guteza, merong kasamahan si Orly Guteza na siya na ang mag-explain sa mga katanungan na hindi masagot ni Orly Guteza. Itong si Apong Retired. Ito yung Facebook fan page niya. Tapos, meron siyang diniscuss doon tungkol sa notaryo, tungkol sa pag-deliver ng pera, sa bahay daw di umano na, di ba? Ni Zaldico at ni Martin Romualdez. So, pakinggan natin at i-connect natin ang statement na ito, yung video na ito, sa salaysay ni Gutesa. Ang latest nga ipapasupina si Marcoleta, yung si Atty. Pichi ba yun? At saka si Orly Guteza ng Korte Suprema. Yun ang latest na sinasabi ni Ping Lacson kasi pina-validate ni Ping Lacson yung affidavit ni Orly Guteza sa Manila RTC. Titingnan kung fake ba yun o hindi. Paano titingnan kung fake o hindi? Nakakatawa naman. 'Di ba? I don't know how ma-determine doon kung fake ba or hindi. Baka yung notaryo, but yung notaryo is not so big deal. Pwede namang wala notaryo eh. Sabi nga ni ni Senator Marcolita, pwede namang hindi ka muna magpanotaryo, then after ka mag take oath sa Senado, kung ano yung mga sinasabi mo, maghanap ka ng lawyer talaga na tutulong sa'yo para manotaryuhan mo yung statement mo. Pero ang malaking tanong, sino ang nagtatak ng seal? 'Di ba? Naghanap ng mga dokumento sa libro, yung pages, mga ganun makabibig. So, sabi ng iba, nako, hindi tayo maniniwala sa mga taong pilit lang siraan ang dignidad at credibility ni Orly Guteza. Buti na lang maraming mga Marines ang nasahanay ngayon ni Orly Guteza na talang tutulong sa kanya na pangalagaan ang kanyang kaligtasan, mga kabibig. Kaya nga hindi nagpunta si Orly Guteza sa DOJ. Baka alam niyo na ang Marines is kung you move one step forward, yan, 5 step ahead na sila nag-isip. So ito kabibig, manood tayo sa video. Mga kabibig, kung saan dito ay talagang sinagot ang ilang mga katanungan ng ating mga netizen na confused pa rin tungkol sa dinadalang maleta. Yung iba nga, nag-compute na kung gaano ka mga galing na mga mathematician ba? Alam mo na kung sino yung mga mathematician dyan. So, share ko sa inyo itong Facebook fan page ni Apong Retired. Tapos, pakinggan natin ang kanyang statement hinggil sa affidavit at statement din ni Orly Guteza. Ito na kami. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Guteza, na dumalo sa pagdinig. Alam nyo na, hindi ko na babanggitin, ayaw ko nung mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa, Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Yung transaction mo sa loob, uutusan ka nung concerned office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang secretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado. Ang pipirma doon, yung secretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil kukunti lang yung tao eh.
Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o secretary lang. O mga kabibig, yung mga nanood sa akin ngayon, comment down below kung totoo ba ito. Naranasan mo na ba na nagpanotaryo, tapos wala doon ang lawyer? Ano nangyari? Baka busy si lawyer ba? Kaya ang nag-stamp yung secretary, ang naghanap ng libro kung saan, kung anong mga numero doon ang secretary. Tapos nagpirma din ang secretary. O, sino nakaranasan? Comment below. Gusto ko rin malaman kasi sinabi ni Apong retired na mga ganito talagang nangyayari sa mga notarial services and offices. Marami pang nagsasabi doon nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso niyo doon? Oo. In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Tama. Oh. Di ba? Ang kasuhan yung secretary Ay, ng abogado, yung pumirma doon. tama. True. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon, hindi na yun magrereklamo, di ba? Tama. Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon. Yung pwede namang siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya, tatakutin siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganoon ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Attorney, kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Ano lang panakot, ang dali lang yan, di ba? Pwede Simple lang. Siyempre si attorney, ano na yan, talagang parang nasindihan na yung point niya yan. I-deny na niya. Pero bibihirang mangyari yon. At nangyari na yun. Ito pa, yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tap Gute, hindi nyo kilala yung tao. True. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Oo naman. Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Galing. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kaalaman ng hindi nakakaalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na. Yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Agoy, ilang beses nakapasok. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Uhoy! Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Tap Gute yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. Correct. One for all. May supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon, hindi Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kaalaman ng hindi nakakaalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na. So it means, so yung bahay ni sinasabi niya ni Romualdez is hindi, yung gate ng Forbes ay hindi nasasakupan. So it means hindi siya konektado sa entrance gate ng Forbes ang bahay ni Romualdez. So may sariling gate talaga ang bahay ni Romualdez
Kaya lang ang sinabi dito is connect na lang yung Forbes, di ba? Let's continue. Yung McKinley Road na yan, from Road. EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay. Oh, so along the McKinley Road, ang bahay ni, yon. Tapos, kaya nga, sinabi na sa Forbes sa McKinley. So it means, hindi nandun sa loob ng Forbes, kundi sa McKinley Road lang. So obviously, wala ka talagang madidisturbo ng mga tao kasi hindi naman sa loob ng Forbes. Kanya, hindi nasakupan ng main entrance. Alam mo po yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Oh, ilang beses na nakapasok si Apong retired sa bahay niya. Sa bahay ng nakatira sa Forbes ng McKinley. So it means alam din niya kung ano ang mga pinagagawa ni Mr. M? Hala ka. Nako po, ang daming mga sikretong nabulkara. Parang, is this, nako, buti na lang talaga, no? Merong mga, mga taong nagmamalasakit kay Attorney Gutesa. Kasi, Attorney Gutesa cannot explain furthermore on kung ano ang kanyang nalalaman. Mas maganda kung meron pang ibang tao ang pwedeng mag-explain sa mga nangyayari. And very good thing, meron itong si Apong retired na kahit konting mga questions ng mga netizen na curious sila and they sometimes na kine-question yung kredibilidad ni Orly Gutesa, at least dito ba, makikita din natin kung talagang fake witness ba si Orly Gutesa or hindi. Di ba, kabibig? Marirealize mo. Di ba? Panga ka naman kung hindi mo marirealize. For me, pakinggan mo ito, Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Correct. Lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Top Gute yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. One for all. See? Marines is always a Marine. One for all. Di ba, mga kabibig? Nako. Hindi niyo makokontrol ang mga Marino. Hindi talaga. One for all for one sila. Advance talagang mag-isip si Gutesa kasi doon pa lang sa pagtangi niya sa inalok ng witness protection, mas may tiwala siya sa kapwa niya Marines. Ika nga, motto nila, honor, duty, and valor. Mas gustuhin pa nilang mamatay na may dangal. Oh, doon kaya pala nagtaka ang mga tao, bakit kaya hindi papayag siya sa witness protection, ha? Kaya pala, ito pala yung sagot. Ito pa. Correct, sir. Hanap lang sila ng butas. Marines ka-apong retired? Sagot ni Apong, yes po. Ay, Marines pala to si Apong. Of course naman, halata naman, di ba? Ingatan niyo po si Orly Gutesa. Agree, but sometimes disagree. Example, notary, paano kung yung seal niya gawang recto? Ginawa lang yung signatory advance thinking. Grabe ng mga tao ba? Mag-isip na, very grabe yung imagination ng mga tao. No? Nasopresa kasi sila, hindi nila akalain na may lulutang na ex-marine para i-expose ang mga kawatan. Ito pa. Totoo yan, halos karamihan ng secretary lang naglagay ng dry seal. After niyan, ilagay na nasa libro, andun na yung number. Ako nga, 55 dami ko na pa. Kung rin pinanotaryo, mabilang ko lang yung nandun ang lawyer. So, ito pa. Sir, sa palagay mo po, ilalagay ng abogadong permimangkahiyan ang pangalan niya? Palagay mo, ina-announce na abogado na di siya permimangkahiyan? Posible naman, kasi bakit? Naging trending ang pinag-uusapan. So, talagang sabihin niya, hindi pala ako pumirma, sekretary ko pala. Di niya kailangan magpanotaryo sa kanyang salaysay at yan ang nakasaad sa batas.
No, a statement submitted to the Senate for hearing does not need to be notarized. Instead, witnesses are often required to include a statement asserting the facts are true under penalty of perjury. Yun na. Totoo po yan. Kahit sa Camp Vincent Lim na mga staff, wala ang pinaka-abogado at di maitatanggi isang abogado dahil meron yung record na naka-entry sa logbook. Yun po. So yun po mga kabibig ang ating mga reaction ng ating mga netizen hinggil sa pasabog ni Apong Retired at talagang pinag-uusapan ito kasi nasagot ni Apong Retired ang ilang mga questions, ilang mga curious questions na mga netizen kung bakit yung gate, yung sa Forbes, tapos yung notaryo, and so on and so forth. So sana, baka later on, meron pang additional information si Orly Guteza or baka meron pang bagong ex-marine ang uupo sa Senate Blue Ribbon Committee na talagang ibubunyag na lahat. At may mga pictures, may mga videos at kung ano-ano pa. We don't know mga kabibig, di ba? So maghintay tayo sa latest updates mga kabibig. So yun lang kabibig ang ating latest debug for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.